Welcome mga kaponers, we're now on day 2 dito sa Osaka and pupunta nga tayo ngayon sa Kyoto. Better na yung kukunin yung accommodation is malapit sa subway. So like this one, subway kami papuntang Osaka Umeda Station. Ngayon, gagamit kami ng Icoca card kasi yung Osaka Missing Pass yesterday is valid only for 1 day. So ngayon yung pagpunta namin ng Osaka Umeda, para ipapalit yung voucher na kinuha namin sa Klook in exchange of Hankyu Tourist Pass. Kasi Hankyu Tourist Pass yung gagamitin namin papuntang Kyoto. Pwede nyo ring i-watch yung previous vlog regarding dun sa mga passes na ginamit namin dito sa Kansai region. Isa na dun yung Hankyu Tourist Pass. In-explain ko doon yung iba't iba ding mga passes including yung Icoca. So check nyo na lang din yung vlog ko para doon. Actually, please watch na din yung buong series ng Japan dito sa Kansai region. Nasa Ebisucho train station kami, subway. Then we're going to Umeda Station. Kasi doon kami kukuha ng tourist pass. Doon kami sasakay papuntang Kyoto, Arashiyama. So ngayon, lilipat kami ng line. So may mga naman dito, signages. Kung lilipat kayo ng lines para madali lang din masundan. Okay. So galing kami sa Maroon line. Ngayon, lilipat kami papuntang brown or red line. Kasi doon na kami ko-connect papuntang Osaka Umeda Station. Be ready rin kasi para tong katulad ng Korea na maraming lakaran. Dito, hindi mo kailangan lumabas ng isang station para lumipat ng kabilang station. Meron na silang mga connecting subways din para makapunta ka sa kabilang station. So, yung ika-calculate rin automatically yung gastos dapat doon sa Icoca card mo or doon sa mga prepaid cards mo. Doon na siya i-charge sa last station kung saan ka mag-exit. Nandito kami sa Dobotsuren May M22. Ngayon, pupunta kami dito sa Umeda. Saan na yun? M16. And so ilan yon? 6 stations away. Okay, so So, andito na kami sa Osaka Umeda Station. Una, hinanap muna namin yung Hankyu Tourist Center para i-claim yung Hankyu Tourist Pass na gagamitin namin sa Kyoto. So, gumamit kami ng app kasi mahirap hanapin din, no, kung saan yung mga pupuntahan mo. So, nag-download kami beforehand ng Japan Official Tourist App. And dito kami naglalagay ng mga destination namin. So we plan to go to Arashiyama. So nilagay namin Arashiyama. And then yung expected time mo kailan kaalis. So siguro dagdag ka ng mga 10 minutes by that time at the onset. Ayan, para makita mo kung anong oras magde-depart yung mga trains. Ayan, so nakalagay dyan ilang trains yung sasakyan mo. Ayan. May nakalagay din dyan kung anong line yung mga pwede mong sakyan papuntang Arashiyama. So kami, ang Hankyu line ang hinahanap namin para diretsong Arashiyama na. Pero kung pupunta ka ng Kyoto at iba yung itinerary nyo, depende to sa itinerary. Kung sa kabilang side naman ng Kyoto ang gusto nyo maunahan, like sa Kiyomizu-dera, Keihan o kaya JR Pass yung
unahin nyo, yung gamitin nyo, o yung kunin yung tourist pass. So ngayon, we plan to go to Arashiyama. Hankyu Tourist Pass kami para diretso na kami doon. Pagbalik namin, ito rin yung gamit namin. This is just for 200 pesos. So napakamura. Ayan. So balikan na yon, and pwede mo na rin siya magamit around Kyoto sa Hankyu line. Pero para lang siya sa trains. Yung Ikoka kanina, yun yung gagamitin din namin for the buses naman. Ayan, nahanap na namin ang Hankyu line. So that's second floor ng Central Gate. Maraming gates din to dahil napakalaki talaga ng Osaka Umeda Station dahil napakadaming train lines yung connected dito sa station na to. So, pwedeng second floor, first floor, or pwede rin sa subway. So, depende din talaga kung saan. Pwede rin naman kayo gumamit ng Google Map kung wala kayong separate app ng Japan. So, on the way na kami to Arashiyama, Kyoto. Again, kapag nandun kayo sa Umeda station, talagang check nyo kung saan platform number kayo pupunta kasi pwede kayong maligaw. Even kahit na nakapasok na kayo dun sa mga turnstile, nakakalito dahil daming sa loob, marami pa rin mga platform numbers. So always check the signages and the arrows. So ngayon nandito na kami sa isang station sa Kyoto. Lilipat kami ng kabilang line kasi parang paliko yung papunta sa Arashiyama. Nakasakay kami sa train na papunta sa kabilang side ng Kyoto. So ngayon, lilipat lang kami pero still yung pa rin yung gagamitin naming Hankyu Tourist Pass kasi same line lang naman yung sasakyan namin. Nakarating na kami dito sa may Arashiyama Station ng Hankyu Line. Nadiwang cute tong kanilang train. And medyo classic yung station, no? Very open. Ayan. So pagdating dito sa Arashiyama Station, actually, paglabas mo rito, hindi pa yun talaga yung mismong Arashiyama sa may bandang bamboo forest. So dadaan ka muna sa isang parang residential area. Maiksi lang naman, mga 200 meters. Tapos, ito na yung labas mo sa may stream, sa may river nila. And then, kung nakikita nyo yung bridge doon, lalakaran pa rin yun. Ayan, ito na yung bridge. Lalakad tayo papunta sa kabila. Andun na yung Arashiyama. Actually, okay lang maglakad-lakad. Kasi maganda rin naman yung view. Kaso nga lang, kung ganitong summer, napakainit. Mas maganda kung autumn or spring or patapos na winter, dun kayo mag tour. Pero kung tayo Pinoy, sanay naman tayo sa init, pero kahit na need pa rin talaga magdala ng towel or panyo. Kung naka-tour naman kayo, alam ko kapag nakabus, yan, dito kayo medyo ibababa sa area na to ng may mga rickshaw. Tapos lalakarin na lang hanggang dun sa may pa-entrance ng Arashiyama. Ayan. Pwede rin kayong magsuot ng mga kimono, may narerentahan sa paligid. And maraming matcha shop dito sa Kyoto. Ayan, nandito na tayo sa may entrance mismo ng Arashiyama Bamboo Forest. Yan siya. Mahabang lakaran din. Hanggang doon sa loob. Late na kami nakarating, mataas na yung araw. I think it's already 10. Nakalis kasi kami sa Osaka mga past 8 na, or nakarating na kami sa Umeda mga 9 na. Less than an hour lang naman yung train na biyahe mula Umeda or Osaka Umeda papunta dito sa Arashiyama sa Kyoto. Yan, kung gusto niyo naman mag-rent ng rickshaw, sumakay sa rickshaw with your kimono on,
Ayan. Meron mga nagtutulak or hihila sa inyo. Iba yung way nyo kasi dun yung way sa kabila para sa mga rickshaw. Sila na rin magiging tour guide and taga-picture nyo. Ayan. Let's continue walking. Sorry yung sa video ko nag-auto focus siya. Hindi ko pa pala naayos yung setup by this time. Mahaba tong bamboo forest kasi dun sa meron parang junction or connecting streets. So ito yung katuloy niya. So lakad lang kayo, continue hanggang dun sa dulo. Hindi lang yung dun sa may bandang harapan yung may bamboo forest. So pati rin dito. Ayan, so tapos na kami magkakadlakad. Ngayon, umorder lang kami ng some snack, chicken barbecue dito sa Kyoto. Ayan. Mahal to kasi parang per stick 200 pesos. Meron din dyan yan, pipino. Marami kumakain yan. Ayan. So dito yan banda sa bungad ng entrance papuntang Arashiyama. Tapos dito rin sa bungad meron na ring bus station. So dito kami sa Makay, pupunta kami ng Kinkakuji Temple sa bandang north part ng Kyoto. So medyo mahaba tong biyahe. 2 stops kami, lilipat pa kami sa isa pa. So gamit ulit namin yung app para alam namin kung saang station kami, pa station bababa, gaano pa katagal, and then saan kaming station ko-connect ulit. Papunta na din mismo sa temple. Yan pala yung isang tawag niya sa kanya, Rokuonji Temple. So may 2 stops. Ayan, nakababa na kami. So nandito na ulit kami sa
lumipat kami ng kabilang station para papunta naman dun sa Kinkakuji Temple. Okay. Yan, dyan kami next. Kinkakuji Temple. August pala to, kaya summer season. August din yung madaming holiday sa Japan. Kaya makita mo, marami talagang tao, even the local. Yeah, marami ding families, mga bata, mga kabataan na nagtutour. Bawal dito yung mga may matataas na video recording like mga 360, yung may mga stick. Bawal yun. Kaya sa phone na lang din kami nag-video. Kinkakuji meaning Golden Pavilion. Yung first top 2 floors niya is covered with golden leaf. Dito naka stay or yung retirement villa ni Shogun Yoshimitsu. Yung roof ornament is the golden phoenix. So, ganito yung tsura niya kapag winter. Ayan. Di ba ang ganda? Pure white yung mga paligid. Siya gold. Tapos yung lake, baka frozen lake din yan. So, ngayon, it's summer. Yan yung itsura niya. Mas tumitingad yung pagka-gold. Tapos ito, parang wishing area. Kailangan ma-shoot yung coins mo dun sa may tin can or dun sa may harapan ng Buddha. Luck is not with us. So, sige, tigil na natin. So, ngayon, ito naman, strolling around the whole area. Malaki naman kasi ito. Actually, kung hindi to summer, baka talagang masaya magstay, tumambay, dahil malamig yung panahon. Ito, may lamig naman yung hangin, pero yung init niya talagang diretso sa balat. Kaya medyo masakit din. So, may area din dito para sa mga wishes, prayers, candles, or dito sa wooden plaques. Yan, isusulat yan. Nabibilihan dito sa may shop and then kayo na rin yung magpapatatak. So, ito yung area for the prayer candles. May souvenir shops din dito bago ka lumabas ng area. So, ngayon palabas na kami going to the next stop. Sa bus station ulit kami. Kung makikita nyo yan gumagalaw yan yung mga green. Kung malapit na or nandun pa siya sa mga previous stations, ayan. Hanggang sa makarating dito sa station, like dito sa station 202 or 204. So yan, from Osaka Umeda to Arashiyama to Kinkakuji Temple. So for our next stops here in Kyoto, sa next vlog na. So stay tuned. Hintayin nyo rin yon for the upload. Bye! Please like and subscribe.